Alright. Salamat, attorney. Thank you. Guys, ikuha natin to. Maganda yung topic nito tungkol kay Harry Roque. Ito, mas nauna. 27. Bibilisan natin to para mas mabilis. Ang topic niya is Harry Roque. Mali daw ang ICC. Ay, nako. Ito na naman si Harry Roque, mga kabsat eh. Nako po. Teka lang, i-pass forward natin to, kabsat. Bibilisan natin para matapos kaagad. Playback. Bilisan natin. Okay, here we go. What are you? Niya ay umaasa pa siya. Jam girl, ano laro sa kapasok niya lang. Tinulugan? Natin ito. Kaya natin ang kanyang katwiran. Harry Roque, sinabing mali ang ICC sa pag-deny sa interim release ni Duterte. Really? Okay. Harry Roque, pugante, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan pinasulan nila ang motion ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan. Di ka ba nagtatampo kay Kaufman? Ako kasi feel ko lang mga kaklilat. Iting ko iba yung strategy ni Harry Roque kay Kaufman. Nababagalan siya kay Kaufman, di ba? Nabagalan na siya ngayon na deny pa. Tapos lahat ng desisyon ng ICC, bumalandra lahat kay VP Sara. Kasi lagi mo pinapa-interview sa tao dyan pag dumadaan pa-picture-picture. Tapos ipapa-interview mo. Tapos papadala mo sa Pilipinas para merong content. O yan tuloy. Nagamit laban sa inyo ng prosecution. And they cannot deny that kasi video yun. Di ba? O yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng International Law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente. Kahit professor ka, iba ang galawan sa ICC. Kasi sana ikaw na nagpresenta maging lawyer. Ang problema, ayaw sa'yo. Ayaw nga, di ba? Sabi ni Kaufman, sablay. Na isang Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para sa hukuman natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sangayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong. Una-una. Ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang laban sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa issue nito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya. Kasi mga ka-clear, wala namang binigay ni ibang ebidensya si Kaufman. Yung mga ebidensya na unang magbigay na ebidensya, yung prosecution. Tapos walang hinain, di ba? Kasi ang gusto ni Kaufman, ma-dismiss to technicality. Pero wala siyang denial na ginawa yun. Okay, ganyan talaga mangyayari. May probability. Na crimes against humanity. Kung naalala nyo, 3 pong charges yan. Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga targeted killing nung siya ay presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil yung sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-controversial. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit controversial? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong. In other words, mga ganito yan. Si Duterte tahimik. Wala naman siya, di ba siya na-interview, di ba? Ngayon, anong nangyari? Kakadaldal ni VP Sara. Siya yung nahugutan kung ano yung totoo. Di ba? Nahugutan siya lagi naman niya kausap tatay niya Di ba? Tapos, nakikita kasi nila yung, syempre, makaka-clear. Hindi na pwede magbulag-bulagan ng ICC sa nangyayari sa Pilipinas kung anong ginagawa nila dyan para kay Duterte. Well, anyway, mga kaklir, kahit naman yung word kidnapping ginamit ni Kaufman At kanino galing yung kidnapping na yun? Di ba kay VP Sara, saka kay Atty. Harry Roque? So, ginamit yun ni Kaufman. Tama. Di ba? Maliban dyan, natatandaan nyo ba yung first appearance? Di ba, unang tumayong lawyer doon, mga kaklir, ay si Medialdea. Doon pa lang, dahil hindi naman siya lawyer talaga ng ICC. In-accommodate lang siya. Di ba kung ano-ano na sinabi ni Atty. Medialdea o dating ES. Dating ES, Medialdea. Sabi, ito ay kidnapping, ganyan. Di ba sabi nga nung judge, this is not the right time for that. Pero nabanggit ni Medialdea na kinidnap si dating Pangulong Duterte. Okay. Baka hindi pa na nag-like dyan, baka nakalimutan nyo mag-like, baka lang naman. Pasok ulit, attorney. Diba? Sa kanila galing yung kidnapping na yun na issue. Violente raw na nag-release ang kanyang mga anak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Hanilet. Violente.
violente. Alam naman ni Kaufman na wala na siyang magagawa, kaya ang gusto na lang niya ay pauwiin si Duterte para mawala na ng burdens niya. Wala naman talaga siyang panlaban, Ramji Almoneda. I think so. Kasi ang daming inamin ni dating Pangulong Duterte na pumapatay siya. Diba? Agree. Nap San Jose, good evening po, Atty. Clay, at mabuhay kayo. At kahit no pansin kami sa inyo mo, si Rito from California, Nap San Jose, thank you sa support. Thank you sa support. Yan, huwag na magtampo. Diba, maliban kay Hanilet, mga ka-clear, kinakitaan din si Kitty, hindi na yan underage, legal age na siya, nang paano niya murahin yung mga police. law enforcer. Tama. Diba? Kung paano harangin din ni Medialdea. Laki ng katawan nun eh. Tama. Diba, kinuwento naman ni General Torre, yung bibig niya, nilapit niya sa mukha ni Diba? Hindi pa daw siya nagtututbrush na, kaya nilapit niya yung bibig niya. So lahat sila, diba? Sila yung gustong mag-control sa law enforcers. Sila yung gusto na masunod. Diba, nagagalit pa ba't hindi daw pinapasok si VP Sara? Wala namang kamag-anak. Nandun yung kamag-anak. Isang kamag-anak. Actually, isang kamag-anak nandun. Si Kitty. So, hindi pwedeng sabihin walang kamag-anak. Hindi naman lahat ng kamag-anak pwedeng pumunta doon. Kahit isa, any member. Kitty was there. He's 21 at the time. She's legal age na. He's 2021. She's legal age. She's of legal age. William mo, no? At ang mga sinasabi ng mga statement si VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lupa ng hukuman at kinidnap ng... Kaya nga mga clear, hindi yan susundin because we are not a member of Rome Statute. Di tayo member na sa ICC. So ba't ka mag-comply sa ICC? Di ba? Ba't ka mag-comply sa Rome Statute? Wrong move sila din, attorney. Pag ganyan mga clear, kung hiningi ang tulong sa'yo, bigyan mo. Pero, no, non-members of the Rome Statute are not obliged or obligated to follow its rules. Diba? Unless kinumpil yung company, yung non-member na makipag-cooperate naman kayo. Paano? Hindi naman tayo nakipag-cooperate sa Security Council. Nakipag-cooperate tayo sa Interpol. Tayo ay may obligasyon makipag-coordinate sa Interpol. But we are not obliged to follow the Rome Statute. So, sinasite itong si Roque, Rome Statute. Ang pinalo ng batas natin, ng law enforcers natin, RA 9851. Kasi hindi tayo member ng Rome Statute. At ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi ng hukuman na nagpakusa daw ang VP Sara na nagkasabwatan ng ICC at ang Marcos administration para mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. Meron naman talaga, you cannot deny that. Meron talagang ganon. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si VP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Totoo. Pinakita ko sa inyo yung jailbreak. Hinahin po natin kung bakit hindi sapat itong mga bagay-bagay nito. Bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Well, una-una yung mga nangyari. Yan ba? Opinion mo? Nakausap mo na si... Alam mo mga kaklis na totoo lang. Okay lang naman mag-vlog ka. Walang problema yan. Freedom of expression yan. Pero yung iniisip mo na magaling kasi because you're telling your international law, diba? International law practitioner. Tingin ko yung mga statement mo ngayon, i-suggest mo kay Kaufman. Hindi ko lang alam kung pakikinggan ka ni Kaufman. Diba? Bring Harry home forthwith. Ayan, sabi ni Ras Felix. Gustong-gusto mo pauwiin sa Pilipinas for justice? Dahil may hustisya dito? Ikaw, paano? Diba contradicting eh. Tatay, pauwi na yan dito sa Pilipinas kasi may hustisya naman sa Pilipinas. Bakit ikaw hindi ka umuwi? May hustisya pa dito sa Pilipinas. Tatay Harry Roque. Ay, mali. Harry Roque, ba't hindi ka umuwi dito sa Pilipinas? If you believe na may hustisya naman sa Pilipinas dito, may hustisya para kay Duterte. Ikaw may hustisya para kay Duterte, may hustisya na sa lahat. Including ka. So, ba't hindi ka uwi? Diba? Total, naniniwala ka na may hustisya naman sa Pilipinas, diba? Bilimor, hindi ba natural na reaksyon niya ng pamilya na hinihingan mo ng warrant of arrest, wala naman sila makakita ng warrant of arrest? Bakit naman sasama si Tatay Digong sa kanila na voluntarily kung wala naman? Pero mga clear, ang ICC sinabi na may valid warrant of arrest. Exactly. Kaya naman sabing wala. Diba? Puro kidnap sila, attorney. May hard copy. Pwede na nga mga clear sa totoo lang, yung warrant of arrest na sinesend na lang sa police station, valid yun. Darakan na naman tayo. Wait lang, daming harang ni attorney. Naku, 2 harang pa.
Oh, sa mga bago pasok dyan, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Oh. Sila mapapakita ng warrant of arrest. Diba? The mere fact na inamin ng ICC na may valid warrant of arrest at mapapakita naman yan, hindi yan magiging dahilan para sabihin yung kidnapping yun. Kasi inamin ng ICC na may valid warrant of arrest. At nakita naman natin na dahil sa konteksto na nangyari doon sa pag-aaresto niya, na bigla na lang siya hinarang habang siya pabalik sa Hong Kong, sa pilitan sinakay sa aeroplano natural, magkakaroon ng emotional reaction yung mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong kasama ng kanyang kapamilya. Ano ka ba? Sinabi na dati doon, bago pa nakauwi dito sa Pilipinas, sinabi, tinimbre na, ni Senator Bato, na may warrant of arrest at maaaresto. Sinabi ni Senator Bato yan, di ba? Bo, alam ni Bato ah. O, tapos meron pa silang isa, yung sa, I forgot the name, mga ka-clear. Nagsabi siya, sir, baka kayo maaresto. Ano sabi niya? Yung parang campaign manager yata nila, doon sa Hong Kong. Nasa diary yun eh. Yung mga bago, mga dati na dito, nabanggit ko na sa inyo yan. Sinabi nung kanilang manager, campaign manager, basta kasama nila na maaaresto kayo. Ano sabi ni Digong? I will face the charges. He knows. Hindi na siguro siya makapaniwala na siya ay dadalhin. Dahil malakas ang impluwensya niya. Diba? Doon pala sa Villamor nagkalat na ibang mga Duterte supporters eh. Ilang Duterte supporter. So, di niya inisip na talagang dadalhin siya. Diba? At mga panahon na yun, ang mga tanging kapamilya niya ay si Ma'am Anilet at saka si Kiki Duterte. Minamasmak nila na ganun ang reaksyon ng Pablo partner ni Tatay Digong. Admitted, may pamilya sa loob. So, walang binayolate sa rules natin na any member or any lawyer, any member or a lawyer, may lawyer siya, who? Attorney Medialdea, dalawa sila mag-asawang lawyer. O, saka sino yung tiga LTO? LTO ba LTPP? Degra. O, Degra. Attorney Delgra. O, lawyer din yun. Wala mabasihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascuna na nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman pinakita kay Tatay Digong ng panahon na siya inaresto, dapat dumaan muna sa Regional Trial Court. Huh? Wala pang decision ng Supreme Court dyan. Wala pang decision ng Supreme Court dyan. Na ma-asserte na ang personalidad na inaaresto ay yung siyang hinahanap na ICC at dapat masigurado rin ang kanyang karapatan ang tao ay narespeto at masiguro na walang paglabas sa soberenya ng Pilipinas. At dahil hindi nga po dumaan dito sa... Kasi mga kakli, yun yung lumalabas sa Section 58, 57, 59 ng Rome Statute. Hindi nga tayo sa Rome Statute eh. Ang ginamit niya RA 51. So doon na magkakatalo. Kasi wala pa itong decision whatsoever ng itong klaseng situation. So pagka case of first impression, kung ano talaga yung gagawin, it should be considered as valid. Kasi first time ito. Ang proseso, ergo yan ay kidnapping. Unlawful detention impact sa ating lokal na batas. Dahil ito ay kidnapping na ginawa ng mga taong gobyerno. At sa katunayan, nakabinding ngayon ng kaso. Dahil dyan, sa ombudsman. Laban Victoria, kay Justice now Ombudsman Remulla at lahat po ng tao na mayroong papel sa pagkakikidnap kay Tatay Digong. So, wag dapat minasamaan ng hukuman ang isang bagay na illegal na nangyari sa Pilipinas. Kidnapping o unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso sa ayon sa Article 59 ng Rome Statute. Hindi ko maintindihan mga clear. Basta sinabi ng ICC, valid yung warrant of arrest. Kung paano ito nahuli at dinala dyan, sabi naman nila na hindi na ito concern. Basta nadala dyan. Tignan lang natin kung paano sila magdidesisyon. Dumaan sa Regional Trial Court at sa katunayan, yung pinababayaran nga po niya, ES Medialdea at kanyang medical bills dito sa hukuman, ang sabi pa ng ICC, hindi namin nababayaran yan dahil hindi man kami ang nagpadala o kumuha ng pagkatao ni Tatay Digong at ni ES Medialdea galing Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po na talagang hindi nasunog ang proseso at tama na tawaging kidnapping ang nangyari. Pero may warrant of arrest. So how can you say warrant na kidnapping kung may valid warrant of arrest? Di naman yun sinasabi na invalid yung warrant of arrest, di ba? At Tatay Digong. Dahil kung talaga yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot na ganun ang ICC nung bayaran na ng... Hindi naman si Atty. Medialdea talagang dapat kasama yan. Dapat si Anilet. Siya lang nagpresenta eh. Di ba? Kasi ayaw ni Anilet sumama. So ba't nga naman babayaran si Medialdea? Di ba? Siya yung sumama eh. Gastusin para sa paggamot ES sa Medialdea, no? At bukod pa dyan, hindi ka naman dapat din ma-stress. Kung di ka naman sumama, na-stress ka doon kasi sumama ka. Dahil voluntary mong pagsama yun. So, ibig mo sabihin, pati si Medialdea, kinidnap ng gobyerno? Dahil sumama doon? Ito ang kinidnap na may lawyer na kasama. Mga ka-clear. Ito yung kinidnap na may nurse na magandang kasama. May nurse yung kasama, may doktor. Masarap ang pagkain. Mali daw ikaw ang tama. Bakit di mo sabihin kay Kopan? Yun na bakit dito mo sasabi para umepal, you are the barking on the wrong tree. Naku, nabanggit ko tuloy. Ulit you are barking on the wrong tree. Toot! Yan. Bigla ako nabigla doon na. Hindi napigil toot lang.
Astute. Yan. Salita raw minsan si Inday Sara na dapat siguro itakasal natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon, Ay, how can you explain that to the court? Diba? Hindi naman ikaw si VP Sara. Di ba dapat si VP Sara nag-explain dito? Ba't ikaw na naman ang gumagawa ng ano dito? Parang spokesperson ng dati niyang amo, no? Yung dating Pangulong Duterte. Sinabi na kung ano yung sinabing mali. Tapos sabihin mo, joke? Natatandaan niyo ba yung linisin yung inyong mask ng gas? Sabi niya, joke yun. Ito sinabi ni Pangulong Duterte, binas siya tungkol sa paglilinis ng gas ng face mask. Sabi niya, joke lang po yun. Hindi niyo makilala ang ating Pangulo. Joker. Lagi po nag-joke. Hindi na kinasanay. The following day or ilang araw after, pagkasalitaan niya na joke. Sabi niya, hindi ako nag-joke. Totoo yun. O, di ba ganito yung ginagawa niya? Nililinis niya yung mga salita. Ni VP Sara, parang paglilinis siya sa mga salita ni dating Pangulong Duterte. ang dinaming pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka-by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad na Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga, ayaw mo nang i-considera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap na tayo sa ICC. Hindi nga member ng Rome Statute eh. Hindi tayo member eh, di ba? Rome Statute. Hindi tayo member. Hindi tayo member ng ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan. Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. Girl Scout? Mga clear Girl Scout. Parang alam ko naman sa mga Girl Scout, magalang naman. Parang alam ko naman sa mga Girl Scout, hindi nanununtok yata ng sheriff or gumagalang sa mga public officers like sheriff. So, kung Girl Scout ka, dapat magalang ka. Kung Girl Scout ka, dapat magalang ka rin sa Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ayaw niyang lumabas sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan, wala dapat pakialaman si Inday Sara Duterte dahil kami ay parehong abogado. Kinakailangan lahat ng gawain namin sang ayon sa saligang batas. Talaga? Paano yung pagpatay doon sa mga... PGK. Dapat lagi na ayon sa saligang batas. Paano yung pagpatay? Nasa saligang batas ba yun? Yung pag-threaten sa presidente, sa first lady, at saka kay Speaker Romualdez. Aayon ba yung sa saligang batas? Di ba? Ang daming mga actions na hindi naayon sa saligang batas. So parang wag mo nang ibenta sa amin na nagpa-follow sila sa saligang batas. Kaya nga nandiyan si dating Pangulong Duterte kasi hindi siya nag-follow na saligang batas kasi nakasuhan siya ng crime against humanity. Diba? So ganyan din po ang pananaw ni Tatay Digong kung gusto niyang tumakas. Matagal siyang tumakas. Pero dahil siya abogado, hinaharap niya fair. Hindi lang siya makatakas doon. Pero ang sinasabi kasi dito, pag pinayagan niya ng interim release at napunta sa host country, what happened next kung tumakas doon? Ba? Pastor Kimuloy nga lang, nahirapan ng pulis hanapin eh. At we know na may kakutsaba siya. Diba? Bakit? Tinatanong natin si VP Sara kung nasaan. Nasa langit na. Diba? Hindi man lang siya nagpakita ng effort kumbinsihin si Pastor Kibuloy na sumunod sa batas. Kasi ganun sila eh. Kahit nandiyan yung sheriff, nag-i-implement ng pagpapaalis ng mga tao dahil nasa decision na, final decision na. Basta ayaw nila. Diba? Anong ginawa? Sinampal. Sinuntok pala. Ilang beses sinuntok yung sheriff. Fair and square ang proseso. Kaya sa tingin ko po, hindi makatarungan na ang basehan na gagamitan nila ay ang sentimiento ng isang anak na natural. Nagagalit sa proseso na ginamit para makuha pagkatao ng kanyang ama at natural. May halong galit sa kanyang mga salita na binibitawan. Now, in any case, yung issue po ng tama ba kung may jurisdiction ng hukuman, sinabing hukuman yan daw ay defiant sa hukuman dahil hindi nila kinikilala ang hukuman. Tama lang po yun. Dahil isa sa basehan na pinapadismiss ni Tatay Digong ang kaso niya ay dahil wala ng jurisdiction ng hukuman. Yan po ay isang purely legal issue at sa katunayan, 7 buwan na hindi ko maintindihan bakit hindi pa maresolba ang purely legal issue on jurisdiction. Simple lang po yan. Sang-ayon ba sa Rome Statute? Meron ba o walang jurisdiction? Okay, mga ka-clear. Nagsalita na po ang Supreme Court sa decision na lahat ng nangyari prior to the withdrawal may jurisdiction ng ICC. Nagsalita na po ang Supreme Court dyan. Okay, mga ka-clear? Yes, attorney. Diyan lang tayo, nakita na natin kung bakit ay paliwanag niya, di ba? Sinabi naman niya, aminado naman siya. Nagyayang mag-jailbreak. Totoo sinabi niya na nakikipagsabuatan daw ang ICC sa gobyerno ng Pangulong Marcos Jr. Diba? Sinabi niya na itong sitwasyon na to, kidnapping. So kasabwat lumalabas ang ICC sa kidnapping. Kidnapper ang ICC.
So ilan lang pati yung pagiging violente habang ito ay inuhuli. Nagmura. Pag kayo, buti hindi ka pa nabanggit kung paano mo lait-laitin ang Pangulo. Diba, Harry Roque? Sayo-sayo pa kayo dyan. Diba? Siyempre nakikita kayo dyan. Nakikita yung bawat galaw nyo patungkol kay dating Pangulong Duterte, pati yung galaw ng Senado. Diba? Malakas ang influence niya. Okay, mga ka-clear. Yun lang nakita natin kay Tony Harry Roque. So, bandang unahan lang naman yan. Marami na siyang litanyo dyan. So, ganyan lang muna tayo. Maraming salamat sa almost 4,500 live views. Like na po kayo, Mami. Salamat, Attorney Claire. Salamat, Attorney Claire. Nako po, Harry Roque. Umiral na naman yung kwan mo Harry Roque. Kabaligtaran ng utak mo Nako po, umuwi ka na kasi ng Pilipinas, Harry Roque. Sinong gusto gustong umuwi si Harry Roque? Press 1 nga sa mga gustong pauwi na si Harry Roque, mga kabsat. Nako po. Siya, mag-last topic tayo, mga kabsat. Ito, 10 minutes tayo, 11 minutes. Dito tayo kay Attorney Rene Bueno, kabsat. Manyakis Counselor. Allah, sino to? Sinong Manyakis Counselor to?